handa na po, nasa linya na. Good morning Kausapin po po, Senator natin. Bato. Good morning, sir. May buntag. May buntag, Ted, and DJ Chacha. May buntag. Good morning Opo. sa ating lahat. Dili ako mangutana kung asaman mo karon ha. Naara ko din, Ted. Wala ko, Suroy-suroy. surusuroy, minus one, karaoke. Anyway, sige po, salamat sa panahon. Go ahead, Cha. Oh. Yes, Senator Bato, thank you po for being on the show. Senador, last time nung nakausap po namin kayo, sinasabi ninyo kung sakali man na maglalabas po ng arrest warrant ang ICC, willing po kayo na pumunta doon para rin masamahan na ang Pangulong Duterte. Ngayon parang nagbago po ang inyong isip. Senator, ano po yung nagtulak sa inyo dito po sa pagbabago ng inyong kaisipan? Unang-una, DJ Chacha, no? Mukhang useless man kung andoon ako dahil parang ultimo nga yung si BP Sara at saka yung si A.S. Bingbong Medialdia ay hirap na makakonect doon sa kay Pangulong Duterte. So, how much more kung ako ay isang inmate din doon, no? Paano kami magkalapit kung hindi kami pagbigyan na magkalapit. So parang nakikita ko sayang lang rin yung kagustuhan ko na mas pagsilbihan siya tapos hindi rin kami pwede maglapit, hindi rin kami pwedeng magkasama. Mukhang sayang lang. At saka ang pinakamabigat na rason diyan is talagang very clear sa lahat ng mga diskusyon na lumalabas. Talagang wala talaga silang jurisdiction sa atin. Kaya sayang lang yung kung magpapakustodiya ka sa kanila tapos hindi mo pala ni-recognize. So, I might as well not turn in myself to their custody. Okay. So, sigurado na po kayo sa desisyong ito. Nakausap niyo na po ba ang Senate President? Kasi nag-alok po siya kung sakali man daw po hihingi nga kayo ng tulong sa Senado. Willing naman daw po sila na tulungan kayo. Yeah, nga, that's my first option. That's my first option talaga. I will exhaust all legal protections na pwedeng maibigay sa akin. Kagaya ng ino-offer ng ating Senate President. So, isa yan na talagang gagamitin ko yan, yung ino-offer niya. What are your other options, Senator? Bukod po dito sa sinasabi niyo, first option, yung po pwede niyong tanggapin, yung alok ng Senado, na tulungan po kayo, na doon muna kayo. What are your other options po? Isang option dyan is hindi ako magpapahuli. Hindi ako pagpapahuli sa kanila. Dahil Kung insisting sila manghuli sa akin kahit na alam naman nila na yung kanilang ginagawa ay walang legal basis. Hindi pa rin ako magpapahuli sa kanila. so gagawin niyo ang lahat para hindi kayo mahuli. Ngayon po ba may naririnig na kayo kung papalabas na itong arrest warrant? Anytime, sabi yun man ang pinagsasabi nila. Anytime daw lalabas. So anytime lang rin, ready rin ako. Whatever happens, din, ready tayo. Opo, Senator, ngayon po kasi ay incumbent kayo. Ano po? And kung talagang ating susundan itong mga survey na ito, mukhang kayo po ay due for re-election. So, Yes, opo. So, kung sakasakali ho ba na talagang may arrest warrant laban sa inyo, meron kayong sesyon, I think on June 6. At tapos niyan, ang balik ho ninyo ay after the SONA na ho ng Presidente, July 28. Ano po yan? Magtatago po kayo hanggat may arrest warrant kayo? Yun po ba yon? Hindi, Tino. Sabi ko nga, kung ako'y magtatago, kung mag-insist sila na hulihin ako, pero yung pinakaunang options ko is yung i-avail ko yung protection ng Senado. So, I can stay forever in the Senate unless hanggat hindi madesisyonan ng Supreme Court yung aking petisyon. Okay, sige. So para mas klaro po, no? Kasi ngayon, sir, sorry, ngayon nga po, ang tanong nga ng marami dito na nanonood sa atin, bakit ba pabago-bago na sinasabi o desisyon si Senator Bato? Siguro doon po muna tayo. Kasi magmula nung una, di ba,
Susuko ako. Walang problema dyan. Sasamahan ko dating presidente. Yung nga po, ito, doon ho tayo nga muna bago po itong inyong sinasabi na pag-invoke po ng inyong pribilehiyo in the Senate. Ted, pabago-bago nga yung ating presidente. Ako pa, hindi magbabago. Sabi nga ni Pangulong BBM noon, hindi, gabuhok mo, hindi mahawakan ng ICC. Kaya naniwala naman tayo. Ngayon, nagbago ng isip niya. Ako pa? Yung atin namang mga ginagawa ay purely reactions lamang. Yung actions ay nanggagaling yan sa kanila. Nagre-react lang tayo kung ano yung kanilang ginagawa. Nagbago sila, magbago rin tayo. Alangan, hindi tayo magbabago, lugi tayo kung hindi tayo magbago, di ba? Sila pa magbago, di mag-adjust din tayo sa kanila. Hanggang reaction lang naman tayo. Sila ang nagbibigay ng stimulus sa ating reaksyon. Opo, sige. So, nangangahulugan po na kayo ay gagamit ng pribilehiyong yun, no, ng mga senador. Hango din po nga sa ating pong saligang batas. Pero doon po, sir, 6 years lang na mga uri po ng kaso ang maaaring kanlungin ng ng mga miyembro ng lehislatura, and during while Congress is in session. Paano po yun? Ito po kasi sa ICC. Ano po ito? Crimes against humanity. At dito po, walang piyansa ito kung sakasakali. Ted, I am not invoking parliamentary immunity, no? I am not invoking that immunity. Dahil alam naman natin na yung immunity na covered ng immunity is only 6 years and below. What I am invoking is the tradition of respecting the institution. Meron na tayong mga precedents niyan na nandoon sa loob kahit na above 6 years yung kanilang kaso ay nag-seek ng refuge sa Senado. May mga precedents na yan. At yung mga precedents na yan ay ginawang tradition at yan ay nirespeto ng branches of government. Kaya nga malakas ang loob ni Senator Chis na mag-offer sa akin ng ganong klaseng protection. Sir, do you include dito po sa inyong sinasabing president ang kaso ni Madam Leila de Lima? Hindi. Kasama na yun, pero maraming instances na yung Senate President ay nagsabi na hindi siya papayag na arestuhin yung kanyang membro sa loob ng Senado. At yun naman ay nirespeto ng executive branch of government. So, maraming precedents na yan, Ted. Opo. Pero kasi po ang sabi po ni Madam Leila sa amin ding interview, siya overnight lang. The following day, siya ay nagkusa na sumuko sa CIDG. Kaya nga po, ang kanyang challenge ay sa inyo is to, short of saying, to man up, no? And face the music. Man up natin yan, Ted. Kung nirecognize, kung yung may warrant siya, bigyan niya ko ng warrant ng local court. Huwag yung warrant ng ICC. Kung meron silang warrant ng local court or Supreme Court, then harapin ko yan. Pero as I have said, I do not recognize the jurisdiction of ICC, so bakit ko harapin yan? Hindi ko harapin yan. Kung meron sila sa Supreme Court galing na warrant, harapin ko yan. Yung mga kaso naman, Dilima, dito naman yun. Local naman yun na kaso, hindi man yung ICC. Opo, sige po. Senator, ngayon po ay panahon ng kampanya. Ang bawat grupo may kanya-kanya na po silang mga event at mga mga programa. Kayo po dito po sa panig po ng PDP. Kumusta po kayo? As in, hindi mo na kayo sasama doon sa mga events nila? Paano kayo makapagpangampanya ngayon? Sasama ako. Bakit hindi ako sasama? Sasama ako din. Sasama ako. So, hindi kayo tatago? Hindi ako magtatago. Wala pa namang warrant. Bakit ako magtatago? Wala namang warrant. Okay. Kailan ang next event ninyo? Titingnan ko sa kalendar ko. Right now, evented. Andito ako, umiikot ako at hindi ako nagtatago. Kinakausap ko yung mga tao. Guerrilla tactics nga lang yung aking pangangampanya. Opo. Wala tayong audience, wala tayong post. Kaya, kuwan lang,
Papunta na lang sa mga kung sinong gustong humarap sa atin at Okay. makinig. Opo, opo. Sige po. Meron ba kayong pakikipag-usap kay VP Sara habang siya naandoon sa Dahig? Wala Ted, hindi ko na siya makontak. Okay. Pero you're trying to reach her. Hindi ko na makita. Hindi ko makita yung kanyang kasi yung cellphone niya, parang nagbago ng cellphone. Opo, opo. Birthday po ng dating Pangulo on March 28. May balak ba ho kayong gumawa ng kaparaanan para makausap ang dating presidente? Hmm, titingnan ko, hanap ako ng paraan. Oo. Kung sino pwede kontakin doon na may connect tayo doon. Pero sa FCN, mukhang mahirap mo yung makonek doon. Sila nga mismo na nandoon. Sila Harry Roque, sila si Robin Hood Padilla, Senator Robin Hood Padilla. Medyo nahirapan nga, nandoon na sila physically. How Opo. much more tayo na napakalayo natin dito. Opo, opo. Kung sakali po at makausap niyo po ang dating presidente, meron ba na, pwede ba, yung kung mamarapatin lang ninyo, ano kaya ang maaari niyo po sabihin sa kanya pong, it's 79th birthday, right? O 80th? Well, ang masasabi ko lang sa kanya ay itong lahat ng mga pagsubok na ito ngayon ay malalampasan natin ito. Malalampasan natin ito. Walang permanent sa mundong ibabaw. Everything is temporary. So magpakatatag lang tayo, laban lang at huwag mag-surrender. Yun lang ang ating isasabihin sa kanya. Huwag siyang sumuko sa laban. Laban lang because the whole Filipino people, hindi ko naman sinasabi na 100% kasi meron naman rin talagang tuwan-tuwa na nakakulong siya ngayon. Pero majority of the Filipino people, even those who are outside the Philippines, other parts of the universe ay nandoon na nakikiramay sa kanya at gustong-gustong maibalik siya dito sa Pilipinas. Opo. Senator, ang inyong partido, PDP, ay sigurado magpapagawa po ng inyong sample ballot, di po ba? Para sa inyo pong line-up, right? Opo. No? Oh. I'm not sure. Pero kasama yan sa mga plano siguro. Isasama nyo ba ang pangalan ni Senator Amy Marcos sa sample ballot ninyo? I don't know, Ted, ha? I don't know. Pag-usapan pa yan ng partido. Pero kung ako ang tanungin mo, personal, wala akong masamang, wala akong masamang, kay Sin Aimee. I know her personally. She's my best friend sa Senado. Wala akong nakikitang masama sa kanya. Opo, opo. So, kumbaga, wala kayong objection kung isama po sa sample ballot ng inyong partido ang pangalan ni Senator Amy? Well, depende yan. Kung desisyonan yan ng executive committee or pangkalahatan ng PDP, ako'y wala akong, as I've said, wala akong masamang tinapay kay Senator Amy. Okay, sige po. So ito po, ano po ang inyong masasabi ngayon sa mga nanonood, nakikinig po sa atin? Mula dito po nga po, dito ngayon sa inyong sitwasyon para din po kayo mas maintindihan po nila. Lalo na ho doon sa mga baka po nga hindi na aiintindihan itong inyong mga sinasabing umano'y pabago-bago pong statement. Go ahead, sir. Sa aking mga kababayan, alam mo, I am a graduate of the Philippine Military Academy. Alam po ninyo, pinag-aralan namin yung military strategy, military tactics, lahat-lahat alam natin yan. Kung kayo man ay medyo napansin nyo pabago-bago, then that's part of my strategy. Yun po ang aking estratehiya yan. Kaya the main objective of all of this lahat ng sinasabi ko is mapagsilbihan kayo at mapapatuloy yung aking advokasya laban sa illegal na droga at kriminalidad. Kung ako man ay nagbabago ng aking statement, itanungin niyo muna si Presidente Bongbong Marcos bakit siya nagbago.
Kaya ako nagbago, nag-adjust lang rin ako sa kanilang pulisiya laban sa atin. Hindi po pwedeng magiging kwan tayo, magiging fix tayo, otherwise sitting ducks tayo kapag ay tayo i-fix ang ating position. Kaya pabago-bago tayo. So sana maintindihan ninyo, I have to survive. I have to survive all these trials that thrown before us. At hindi po pwedeng pakuan tayo ito, para lamya-lamya. Kailangan yung kung kanito katuso yung gobyerno na kaharap mo, kailangan marunong ka rin mag-adjust. So yun lang din. Apo, Senator, sorry po, may pahabol lang dito na katanungan ng aming mga kasamahan po sa news, no. Just a reaction po doon sa comment din ng Malacanang at ng ilang pa doon sa inyong sinasabi na si Secretary Anyo ni hindi man lang sa inyo tumimbre bilang mga magkakaibigan o dating miyembro ng gabinete ng Pangulong Duterte. Ang sinasabi po, ano bang inaasahan mo dito kay Secretary Anyo? Ang loyalty sa inyo, sa mga Duterte, sa iyo, Senator Bato? Oo, dapat ang loyalty niya sa bayan. Ano po yung reaction doon? Well, I agree with him. But kahit pa paano, Ted, you cannot totally dehumanize a person. Kung meron kayong connection sa tao na yan, officially, personally, or whatever, emotionally, kung anong connection meron ka, hindi mo pwedeng mawala yung kaya nga meron tayong sinasabing utang na loob, di ba? Meron tayong sinasabing utang na loob. Kaya hindi mo totally ma-detach yung personal mo na buhay sa yung official na buhay. Kaya ang sabi ko lang naman, hindi naman sa akin tumawag. Sana naman lang pindot mo lang siya doon kung hindi kay President Duterte, mga people around President Duterte, nakahanda na yung warrant dito. Sana ma-advise niyo sa President Duterte kung anong kanyang gagawin dahil ito legal na warrant. Kung sabihin na, i-claim talaga na legal yung warrant nito, ano ba naman yung maging transparent ka sa mga tao na kahit na hindi mo kaibigan, mga Pilipino rin naman yan, ano ba naman yung maging transparent ka? So yun lang naman ang sa akin. I'm not obliging, I'm not, he is not obliged to share everything. Pero kunting pindot lang sana. Yun lang naman ang sa akin, para tao lang tayo. Hindi naman tayo mga robot. Yun lang naman ang sa akin. Pero kung hindi ayaw niya magbigay ng impormasyon, ano magagawa natin? Normal lang sa atin yan, Ted, na medyo sumama ang loob. Pero hearing his explanation, I am more inclined to believe the statement of Secretary Anyo and over the statements of other cabinet members. Mas naniniwala ko kay Secretary Anyo because we both belong to the Philippine Military Academy Alumni Association, and still nasa puso't isipan pa rin namin yung courage, integrity, and loyalty. Yung integrity niya, kung nagsabi siya gano'n, yung explanation niya, more inclined ako na naniniwala sa kanyang pinagsasabi. We just leave it at that. Okay. Senator Bato, we wish you good luck, sir. At kung sakasakali po, muli kaming tatawag kung mayroong mga balita pong dapat niyong liwanagan. Salamat po. Maraming salamat, Ed, at DJ Chacha. Maraming salamat.